guys, welcome back again sa ating Sharing Full Bread of God. Ibabahagi ko lang sa inyo ang aking naunawaan ayon dito sa nakasulat sa 2 Chronica chapter 6. Babasahin natin at ito yung aking napag-unawaan na aking hiningian sa Espiritu Santo ng Diyos na nasa puso ko, nasa puso mo, nasa puso natin laan, na hinihingi ko kay Jesus Christ na ako ay lagi niyang gabayan at tulungan upang na aking matutuhan ang pagpanaliksik sa kanyang mga pulong at aking mai-apply sa sarili at maibahagi ko sa aking mga kapatid. Sa atin lahat, mga ideya at mga karunungan na ating mapag-isipan at ating tutuklasin sa pagbasa sa Bible at hingian natin ng karagdagang pahintulot sa mahal na Diyos kay Jesus Christ na tulungan tayo upang maunawaan natin ang mga ibig sabihin ng ating binabasa sa Bible. Bago ang lahat, mga muyo muna tayo. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako sa gabay, sa iyong pagbigay sa akin ng pagkakataon na aking mahimaymay ang bawat kataga sa Biblia na aking hinihingian sa iyo ng kasagutan sa aking sariling sitwasyon na gusto kong matuto at malaman ang iyong mga pulong. Ngunit ang lahat na iyon hindi ko maunawaan pag hindi mo ako tulungan sa pag-unawa. Kaya Panginoon, maraming salamat sa pagbigay sa akin. Brothers and sisters, napapasalamat tayo sa mahal na Diyos sa mga bagay kabugay na binibigay sa atin. Alam niyo ba na ayon sa akin na pag-uunawa dito, again sa 2 Chronica chapter 6 verse 1 babasahin natin kundi ang pinili niya lamang ay ang Jerusalem. So alam niyo pa guys na ibig sabihin lahat na nampalataya sa mahal na Diyos, ano ka mang sikto, ano ka man na religious, lahat yan ay nagtuturo para sa Diyos, lahat yan ay kabutihan para sa mahal na Diyos dahil iisa lang naman yung ating pinaglilingkuran. Ang pinili ng Diyos ay ang Jerusalem. No? Ngayon guys, tiningnan ko kung ano ba ang ibig ng Jerusalem at ano ba ang Jerusalem. Kasi ngunit pinili ko, dito ito sa Chronica chapter 6 verse 6, ngunit pinili ko ang Jerusalem upang maging tahanan ko at hinirang ko si David upang mamuno sa aking bayang Israel. No? So ibig sabihin ang Jerusalem ang pinili niya. Ang tinutukoy na David, wala ho itong kasi namatay naman si David, di ba? Yung mga anak niya, no? Yung kumbaga yung mga anak niya ang continuous yung mamumuno sa pamalakad sa pagturo sa pulong ng mahal na Diyos. Kasi guys, wala ko siyang pinili Wala ko siyang pinili. Ang Jerusalem lang. So ganito, ang aking pag-iisip, alam mo, ang aking pag-unawa, ganito guys, ang Jerusalem. Ang Jerusalem ay isang mahalagang lungsod sa Biblia na itinuturing na kabisirang lungsod ng Israel at ilang banal na lugar para sa mga Hudyo, Kristiyano at Muslim. So any person, no? Any person ang Israel. What I mean ang Jerusalem, Sa Biblia, ang Jerusalem ay binabanggit bilang ang lungsod ng Diyos kung saan matatagpuan ang templo ni Solomon at ang presensya ng Diyos. So guys, ang Jerusalem mo ang pinili ng mahal na Diyos na kanyang lungsod. Ngunit, kasi nakalagay guys ngunit pinili ko ang Jerusalem upang maging tahanan ko at hinirang ko si David. So kung sino man ang hinirang ng mahal na Diyos na maglingkod, yun ho yung ating
tinatawag ng mga leader. So ibig sabihin ang Jerusalem ay isang templo. Wala akong tinutukoy na kung anong klaseng templo ka. Ang importante, nandyan yung mahal na Diyos na makikita. No? Ang panahon ni Haring Solomon, ang templo ng Jerusalem ay tinatayo at naging sentro ng pagsamba ng mga Israelita. No? Ang Jerusalem ay naging isang mahalagang lugar para sa mga propeta sa Biblia na nagpahayag ng mga salita ng Diyos at nagbabala sa mga tao tungkol sa kanilang mga kasalanan. So ibig sabihin guys, walang pinili ang mahal na Diyos. Kung ano ka mga simbahan, ang importante ang ating mga propeta, mga pare, mga pastor, mga presidente o ano man dyan ay nagtuturo tungkol sa mahal na Diyos. No? Tungkol sa mahal na Diyos, no? Ayon sa Biblia, ang Jerusalem ay magiging isang lugar ng kapayapaan at karunungan sa hinaharap kung saan ang Mesiyas ay maghahari at magtatag ng isang bagong langit sa isang bagong lupa. Imagine dyan guys, so ibig sabihin, lahat tayo nanampalataya sa mahal na Diyos. Walang pinipili o kung ano kang reliyon. Ang importante, ang tinuturo sa atin, ating mga leader, mga pare, ay ang mahal na Diyos. No? Wala ko siyang pinili na kung ano ka man, na sikto, kundi ang Jerusalem. Kasi ito ay, dito yung tagpuan na tinatawag na dito makikita ang pulong ng Diyos. Yun ang sinasabi ng ating mahal na Diyos na ngunit pinili ko ang Jerusalem upang maging tahanan ko. No? Imagine, dito nga nakalagay dito sa verse 5, hindi pa rin ako pumili ng sinuman upang mamuno ng Israel. No? Yung Israel, yung bayan, yung kumbaga yung templo, no? Ngunit pinili ko ang Jerusalem upang maging tahanan ko at hinirang ko si David, no? So wala siyang pinili, may hinirang siya. So yun ang ating mga leader, mga pari, no? Ang Jerusalem ay binabanggit din bilang isang lugar ng pagkawasak at paghukom kung saan ang mga masasama ay parusahan at ang mga matuwid ay ililigtas, no? Sa aklat ng pahayag, ito ay sa aklat ng pahayag, titingnan natin ang bagong Jerusalem ay inilarawan bilang isang lungsod na bumababa mula sa langit na nagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Ang bagong Jerusalem ay isang lugar ng kapayapaan, katarungan at kagalakan kung saan ang mga tao ay makapiling ang Diyos at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun guys, So ibig sabihin ang Jerusalem ay isang lugar na kung saan yun ang pinili ng mahal na Diyos na kanyang tirahan sa kanyang paghukom. Kasi yun ang pinili niya, no? Ang liwanag ang liwanag na nakalagay talaga dito. Kung mayroon kayong Bible, basahin ninyo, sa 2 Chronica chapter 6, sa verse 5 to 6, no? Mula nang hanguin ko sa Ehipto ang aking bayang hanggang ngayon, hindi ako pumipili ng alinmang lungsod sa 12 lipi upang ipagtayo ako roon ng isang templo sa aking matitirahan. Hindi pa rin ako pumili ng sinuman upang mamuno, no, sa Israel. Ngunit pinili ko ang Jerusalem upang maging tahanan ko at hinirang ko si David upang mamuno sa aking bayang Israel. Just imagine guys, ganun, no? So ang Jerusalem ay isang ay pinili ng Diyos dahil ito mahalagang lungsod sa Biblia na itinuturing ng kabisirang lungsod ng Israel at isang banal na lugar para sa mga Hudyo, Kristiyano at Muslim. Ito yung tinatawag na ang Jerusalem, ang lugar ng ating mahal na Diyos sa paghukom niya, no? Sa paghukom niya, and then
yun na yun ang ating magiging tahanan kasama siya sa ah, after judgment. Ano guys? Alam niyo ba guys na yan ho ang aking pag-uunawa kasi ho nakalagay naman ho talaga na wala pa naman siyang pinili. Di ba may 12 apostles siya na binigay? Yung kanya-kanyang 12 apostles, siyempre may mga nagmamana yon sa pagtuturo, mga simbahan, kumalat. So ito yun, ang napakaraming mga reliyon sa mundo, di ba? Pero wala pa ho ang mahal na Diyos na pinili, kundi ang Jerusalem. So guys, manatili tayong magbasa at unawain kung anong mga nakalagay sa Bible at hingian natin ng gabay sa Diyos na Espiritu Santo kay Jesus Christ, no? Nga gabayan tayo ni Heavenly Father, gabayan tayo na matutuhan at lalo nating matutuhan ang mga bagay na yon. So, wala pang pinili ang mahal na Diyos. Para sa akin, ito ay nag-reflect din sa sarili ko kasi tubong Katoliko ako. Ngunit sumasama ako sa kahit anong mga religious. So ngayon at the present dito ako sa isang religious na nag-i-interest ako sa mga bagay-bagay. Lalo pa ngayon na wala pa namang pinili si Jesus eh. Kasi siyempre ang tinitingnan naman ni Jesus yung puso natin eh. Yung koneksyon natin sa Kanya eh. Yung ating panampalataya sa Kanya eh. Kaya, para lalo akong matuto sa mga bagay-bagay, di magsunod din ako kung ano ang mayroon, diba? Kaya, ang lahat na yon ay aking hiningian ng gabay sa mahal na Diyos na ako ay tulungan niya ng gabay na matutuhan ko ang pagpanaliksik at ang pag-uunawa sa mahal na Diyos. Kung ano ang dapat kong gagawin para sa aking sariling kaligtasan at ganun din sa mga taong aking nakapaligid. Dahil alam ko, mahal tayo lahat ng Diyos. Alam ko na ang Diyos ay gumagabay sa mga tao na tumatawag sa Kanya at humihingi ng tulong sa Kanya. Kagaya ko, humingi ako ng kaalaman, lalo ko pang matutuhan at malaman ang kasulatan at kung ano ang mga ibig sabihin para sa buhay ng tao, para sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Maraming salamat. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo sa bugay kag pagpalangga mo sa akin, sa mga pagtulong mo sa akin, na pagbigay mo sa akin sa panahon na ito nang babasa ako at ng pag-uunawa ayon lang sa akin kaalaman kag aking pag-uunawa. Lord, humingi ako sa iyo, nagabayan mo pa ako na lalo kong matutuhan ang iyong mga pulong. Amen? Amen. Thank you, the Father, the Son, the Holy Spirit.